Okay, so we're having a small talk about why live good and to address the certain things like yung subscriptions and yung iba po na medyo there are doubts, there are misunderstandings and etc. Okay? So why live good? Okay? So nag-prepare po ako ng short presentation para mas ma-visualize natin, okay? In a detailed or in a short span of time din at the same time yung concept ng why live good. Okay, so there are only two ways to earn money in real life. Tama. Yung una, mag-offer ka ng products or services. Offer ng products una. Pangalawa, mag-offer ka ng services. So pag products, syempre physical products yan, mayroon din virtual products. Pag services, pwede rin physical or virtual, okay? So services, it includes our work where we get paid. Tama? Kasi services yan eh. We are paid to do something, okay? So now, in order for us to earn more, it's either na mag-offer ka ng new products or mag-aral ka ng new skills para makapag-offer ka ng new services, which both may puhunan, and at that it includes time, it includes effort, yan, and budget. Yun, kasi kailangan talaga yan eh. Hindi ka naman pwedeng mag-earn ng extra money without offering something. Kasi syempre, if you offer something, you might expect something in return. So that's the way we get paid in real life. So with that, magbigay tayo ng comparative business review kay Live Good in comparison with yung other business ideas na pwede natin gawin in real life. Okay? So I'm trying to make a point. I'm trying to make a point just to show na I'm not saying na si Live Good yung the best among the other business opportunities out there. Kasi ako, just what I've told yung aking mga affiliates na orient before, ako po ay may work. Advertiser ako ng certain brands, companies. Pangalawa, nag-live selling kami ni Mrs. ng mga Korean dress. Pangatlo, e-commerce ako, retailing ng beauty products, which ina-advertise ko po yun. Nagbabayad ako, in return, ina-expect ako ng yung mga mag-o-order. Pangapat, nag-live good pa ako. So, meron pa akong other rackets na pwede kong gawin. Kaya lang, syempre, hindi ko na kayang pagsabay-sabayin pa. So, it matters syempre, meron kang mga other errands na pwede pang hindi pa maiyasabay mo na talagang hindi nakakayanin ng time mo. Okay? So, I'm just trying to make a comparative business review with regards to Live Good and other possible businesses na pwede natin gawin. Okay? So, una, si Live Good Affiliate Program, country of origin. So, American siya, USA. It's been around for 11 months and going 1 year na this December. Sabi ko nga, kung ito ay hindi legit, matagal na sanang hinuli ng FBI yan sa USA. Di ba? CIA, hinuli na sana yan. So, networking companies across the globe. Compare natin, maraming networking eh. Medyo nanggaling din ako dati dyan. And, to be honest, medyo ayoko na yung sistema ng may pairing na left, right. Nung una akong naalala ko dyan, nung college ako, more than 10 years ago, I think, ang una ko napasukan ay yung Uno. Lalagyan ka ng mga upline mo sa kanan, bahala ka nang i-workout yung kaliwa, kaya ilalagay ka dun sa kaliwa, maglalagay daw sila ng spillover doon, etc. Bahala ka sa kanan. Pag hindi mo naparisan, walang pairing, di ba? Tapos, when I grow older, syempre yung na-expose ako dun sa mga e-commerce, nagkaroon ako ng mga kaibigan na may manufacturing companies. Doon ko na-realize na, teka lang, medyo ganun pala yun. Yung mga sabon na binebenta natin sa networking dati, to be honest, ang pagkapagawa lang yan, 25 pesos, 30 pesos kada bar. Binebenta namin doon ng 180 something or 130, depende kung naka-promo. Ayun, I'm just trying to hindi ko sila sinisiraan. I'm trying to make a point, kaya na sabi ko. Kasi nakita ko na yung yung the way it was done. Nakita ko yung how it works. And
yun nga, na-expose pa tayo sa ibang mga kaibigan natin na nagpa-manufacture ng mga glutathione. Napunta ako sa isang manufacturing plant sa Taiwan. Yung pagpapagawa ng mga gluta, may minimum quantity of order yan. So in terms of costing, it may take around 300 pesos per bottle or box. Binibenta natin ng 1,000 plus. Minsan 3,000, minsan 2,000. Which yun yung nakita ko naman kay Live Good, na talagang medyo ang ganda ng pricing. I mean, kung nakita niyo yung pricing ng products niya, yung 60 cups na na multivitamins, kung bibili niyo yan sa ibang companies like Usana, etc., kukosting ka ng 3,000 dyan. Kay Live Good, nasa 700 lang, 600. So anyways, let's talk about it later. Networking companies across the globe, marami ang Pinas, USA, Singapore, etc. Franchising, marami rin sa Pilipinas. E-commerce, marami din po dito. Live selling, yan, gaya na sabi ko, yung ginagawa namin ni Macy's, marami kang pwedeng i-live sell. Food retailing, nako, syempre, it's up to you kung gusto mo mag-retail, napakarami naman talagang pwedeng ibenta. Kaya lang, ang problema, kung ikaw ay may work, would you be willing to give up yung work mo, iwanan mo si work, mag-food retailing ka. So, it's a matter of choice, and availability din, hindi lang sa budget. Livestock, ayan din, ang dami din ako kilala na merong ganyan. Forex trading, napasok ko rin yan before, tsaka na ako magkwento dyan. And other so-called investments na tumutubo daw. Yung pag nagalagay ka ng ganito, kami na ikaw bahala mag-market, bibigyan ka namin ng porsyento. Meron yung mga ngako ng 10%, 5% monthly. Ang tanong, bakit pa sila manghihingi ng investment sa'yo kung kaya naman pala nila mag-market, kung kaya naman nila palaguin yung kanilang company? Kasi ako, napasok ako sa isang e-commerce company from dati 100,000 lang ang benta, naabot ng million talaga. And hindi lang million talaga. Hindi naman dahil nanghingi kami ng investment, hindi, dahil napalago yun nung boss namin, napalago nung grupo yung company. So I mean, bakit ba tayo manghihingi ng investment kung magbibigay tayo ng porsyento? Kung yung bank, yung mga financial institutions, nasa 1% lang to 2% ang annual return lang nila, So think about it. So dito, nagbibigay tayo ng comparative review, kung titingnan natin mas mabuti, yung other businesses ideas na pwede natin gawin in terms of capital. Kay Live Good, 2,850 starting, $49. Fair enough para sa akin. Fair enough. Kasi pag nag-start ka ng negosyo, imposible naman na walang kapital. Kung gusto mong walang kapital, mag-offer ka ng services. Tulad ng pwedeng kang mag-offer na maglinisin mo yung bahay na ganito, car wash. Pero syempre, car wash, mumuhunan ka din dyan etc. Okay? 2,850, good enough. Hindi masakit sa bulsa, hindi masakit isipin. Yun lang. Syempre dyan walang kasamang products. Kasi ang kasama dyan is yung mga websites, which naiintindihan ko. Kasi ako, galing ako sa isang e-commerce company, nagbi-build up kami ng websites before. Ang mahal-mahal ng bayad sa websites. Imagine, nagpatayo ng isang e-commerce shop yung aking isang boss ko dati. 1 million yung initial capital doon. Imagine mo pagpapagawa ng isang detailed na e-commerce shop, hindi pwedeng 100,000 lang. May maintenance po yan. At meron yan anti-hacking na maintenance. And yung pagbili ng domain na tinatawag, yung cloud, yung registration po ng mga files, may bayad po yan. Hindi ganun kadali. Hindi rin ganun kadaling i-maintain. So, initial capital, 2,850. I mean, may isang e-commerce shop ka, tapos global, ewan ko na, sa akin, napakalaking discount. Ang ganda ng deal na yan para sa akin. Ewan ko lang para sa inyo, kung hindi nyo ganun appreciate yan. With other networking companies, ganun din naman, meron din silang ganun. Which, kung 3,000 yan, 8,000, 16,000, para sa akin, medyo okay na rin. May kasamang product. Ang problema ko, sabi ko nga, naging issue ko with that, yung pag-aalok ng product, medyo maraming competition kasi ngayon talaga. And kung medyo mahal yung product, dun magkakaroon ng onting problema. Kasi syempre, mas preferred ng tao? Yung higher quality na mas mura? O sabihin natin,
same na high quality pero mahal din. I mean, it depends sa target market mo kasi meron yung mga, di ba, yung class A, B, C, D sa social classes. So, it depends nga po, no, how you think or how you perceive yung yung mga business na to. Kaya lang in terms of capitalization, medyo mataas tong mga other networking companies. In terms of franchise, medyo malaki talaga yan kasi ako nag-franchise na ako ng milk tea shop naka 200,000 ako doon. In more than a year, hindi ako nag-ROI. Hindi ko naman ini-expect na mag-ROI ako kasi although ako yung kauna-unahang naglagay sa town ni mother namin, dito sa town ng mother ko. Ang problema ko one time, dumating yung point na nag-pandemic at nag-kopya-kopya. Alam mo, yung mga may kaya din, syempre, naghanap din sila ng franchise kasi nakita nila, ang daming client dito. Nagtayo din sila. So, in terms of franchising, depende yan sa area, depende yan sa dami ng tao, positioning, placement, mag-hire ka pa dyan, may monthly bills ka. So, it's up to you. Kung kaya mo i-sustain, pwede naman. Pero, hindi ko guaranteed na ang franchising effective Depende talaga yan sa kung ano yung ipa-franchise mo. Okay? And kung less yung competition. Okay, so, in terms of retailing ng e-commerce, nanggaling din tayo dyan. Ito medyo, depende kasi ito kung sa'yo yung products magkapagawa ka, okay, it will cost you minimum ng 100,000 kung magpagawa ka. Kung ayun nga, sabi ko nga sa inyo, may kilala akong manufacturer. Kung gusto niyo magpagawa po ng mga halimbawa, yung sarili mong coffee, sarili mong mga herbal supplements, may kilala ako niyan. Minimum quantity ng order nila, siguro kailangan mag-prepare mga 160k. Wala pa dyan yung FDA, wala pa dyan yung etc. Yung mga registrations. So, in the way na i-market mo pa siya. Ngayon, kung mag-e-commerce ka, may company ka ng ka-tie up, mas maganda. More likely, 6,000, 10,000, pwede na. O-order ka ng sariling products. Tapos, ikaw ang magpapa-shipment. Pero, i-advertise mo yon kasi hindi naman pwedeng alok-alok lang yan na tao-tao. Sino yung aalokin mo? Siyempre, mauubos din yung mga taong kilala mo. Kailangan mong mag-go outside. Diba? Either na lumabas ka or mag-advertise ka. Okay? So, product selling pa rin yan. Live selling, yan. Diyan, maraming patok ngayon. TikTok affiliate. Wala kang product, pwede kang makipag-tie up. Pwede yun. Usong-uso po ngayon yan. TikTok affiliates, ginagawa namin ni Mrs. May ka-tie up kaming company. Yun, so pwede ka naman mag-live sell ng products nila. Pero kami, ang nila-live sell namin, mga damit. No? Kasi, syempre, mas sa trend ngayon, mga tao, gusto nila ng mas murang affordable na mga damit. No? It depends. 3,000 to 5,000, pwede ng starting capital, pero kailangan mo mag-learn na skill. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yun. Livestock, yan. Siguro more likely 4,000 starting capital. Isang biik na maliit, isang maliit na kambing. Pero hindi kasya yan. Kung gusto mo palaguin niya, kailangan mo ng magka-partner. More likely, bibili ka ng partner, isang babae, isang lalaki. Kung livestock. Pero kung agriculture na halimbawa, yung mga magtatanim ka ng aquaponics, uso ngayon yan, yung magtatanim po ng mga green leafy vegetables. So, at least 4K, 5K. Forex, crypto trading, 5,000 pataas. Minimum, nanggaling na ako dyan, nag-crypto trading ako Kaya na pag hindi mo kasi napag-aralan mabuti yan, pwede kang alam mo yon, halimbawa, nag-succeed ka ng trade sa 10 trade mo, 8 yung nag-succeed, may 2 sumablay. Yung 2 na yun, pwede niyang kainin yung 8 mo. So, naranasan ko rin yan. Meron akong idea sa trading kasi inaral ko mag-isa. Hindi ako nag-enroll ng courses. Inaral ko lang siya. Yung 12K na palago ko ng 1 million mahigit. Kaya lang, sa hindi sinasadyang pagkakataon, talagang hindi para sa akin, bigla pong naggera. Bumagsak ngayon yung value ng may currency kasi yan na natawag mga kaibigan, which pag hindi mo na control at hindi mo alam ibenta, babagsak bigla yung value nun. Ayun yung nangyari sa akin. Bumagsak bigla yung value and hindi ko naagapan. May na-take out naman siguro ako mga 100,000. Okay? Depende yan sa skill mo.
Kaya lang ang trading kasi tututukan mo talaga yan eh. Pag may work ka, medyo malabo ka dyan. Kailangan talaga full time mo. Other investments. Ito yung mga tumutubo daw. Medyo hindi ako tiwala dito eh. Sabi ko nga, kung meron kang company na kaya mo naman palaguin, bakit hihingi ka pa ng investment? Magbibigay ka ng return. Depende kung shares yan. Kung share yan, halimbawa may pipirmahan ka sa SEC, sinasubmit kasi yan eh. Kung shares of stock, sinasubmit sa SEC yan. Kung sino yung mga stockholder. So, doon ka lang talagang masasabi na eligible sa share ng company. Pero kung bibigyan ka daw ng ganito ng ganyan, more likely illegal. And more likely patago. And more likely high risk. Waiting for commissions. Ways to earn. Yung Livegood, maraming ways to earn si Livegood po eh. Merong 6 ways to earn kay Livegood. Tsaka natin i-discuss yun. Meron yung direct referral. Indirect referral. Ito yung referral ng referral mo and referral mo. Selling, pwede na sa Livegood. Matrix, ito yung sinasabi natin na pinapokusan naman ng karamihan, subscription, which hindi gaano naintindihan ng marami. Kasi waiting game yan eh. So mamaya i-discuss natin yung Matrix. Kaya yung networking companies, ito yung may direct referral, may selling, di ba? May pairing po dyan. May bonuses, kung bibigyan ka ng pairing, ayan. So, depende po. Kasi pag hindi ka naman nag-left and right, paano mag-pair? Yun ang tanong doon. So, kailangan mo din mag-refer po dyan. Po? So, kung magka-franchise ka naman, more of product selling ang kailangan mo. Kasi, yan talaga eh. Po? E-commerce, product selling din. Live selling, selling din yan. Kailangan mo ng skill sa selling. Food retailing, selling din po. Livestock, agriculture. So, kailangan mo na mag-sell dyan pag napalaki mo na. Po? Trading naman talaga, time talaga kalaban mo dyan. Sa, investments, commissions, yun. Medyo yun. Maghihintay ka din talaga sa commission. Next is, pakita natin dito sa potential ROI. Okay po. Livegood, depende sa'yo. Kung 2,850 yung capital mo, nakapag-refer ka ng dalawa, bawi mo na. Yung 2,850. Kasi $25 ang isa eh. So, $49.95, $50 yung kita mo kung nakapag-refer ka ng dalawa. Kaya lang, sabi ko nga, may subscription dito. So, yun yung isang tingin ng iba negative. Pero para sa akin, positive yun. Depende nga sa approach niyo po eh. So, other networking companies, meron din ganun. ROI, it depends. It depends. Kaya nasabi ko, kung pairing yan, kailangan mo siguro 10 pairs. Kung 10 pairs, 20 tao, yung kailangan mo, 10 sa left, 10 sa right, siguro yun yung para mabalik yung yung initial capital mo. Meron pa pala, not unless maibenta mo yung product. Kung kaya mong ibenta yung product na kasama. Kaya sabi ko nga, hindi na panahon ngayon yan. Alam nyo ba, sa Pilipinas ngayon, ay yung mga manufacturing companies na gumagawa ng products ng mga networking companies, nag-o-online na rin. Kaya, kung malalaman nyo lang po at kung alam nyo yung industriya, medyo masakit ang industriya ng e-commerce ngayon sa Pilipinas. Kasi, naglipa na sa Divisoria, sa Shopee, yung mga low price products. Paano kang makikipaglaban doon? Ang unang gagawin mo doon, kailangan higher quality ka. Siyempre, made in Philippines, ilalaban mo yung made in USA. Sa made in USA na ako ilalaban mo yung quality, quantity, USA pa rin ako. Kung price, panalo Pilipinas, mura nga eh. Pero kung pricing sa ibang bansa, medyo mahal yung iba. Pero kay Livegood, very competitive . So, it depends sa approach nyo po. Sabi ko nga, pairing, 10, mabenta mo yung buong products, pwede kang magbalik puhunan. Pero dyan, other than that, kailangan mo ding mag-refer and sumuporta sa group. Franchising. Medyo mahal itong I mean, in terms of ROI, depende talaga eh. Sabi ko nga, nag-franchise ako ng milk tea, 1 year, hindi pa ROI yun eh. May nalugay ako dun eh. Kung mag-go 2 years yun, tingin ko hindi rin ROI yun. So, it may take several years. Kung wala kang magiging kalaban, panalo ka. Jollibee. Mag-franchise ka ng Jollibee. 5 to 10 years ang Jollibee. Ilang milyon ng yan. Depende po sa location. Okay? So, depende nga sa ipa-franchise mo pa rin. As long as walang competition, malaki yung market sa area mo, ayun ang suggest ko, tsaka ka lang mag-franchise. Pero kung biglaan ka lang na, maganda to, hindi eh.
Marami kong kilalang ganyan na nag-franchise, hindi din naman nag-boom. Ano po, ang laki na naging puhunan. Mag-uupa ka ng tao, renta, bills, yung mga permits mo pa. It's up to you. E-commerce, retailing, ayan po, depende to. Kasi ako, nung nag-retail ako ng e-commerce, ang ginawa namin, nagtayo ko ng computer shop. Ano po, naka-advertise kami. Ang ginagastos ko po dyan ay 10,000 to 18,000 per day. Per day po yun sa advertising cost. In that way, malaki yung balik. Ano po, pero it may take several months. Kasi nagpatayo ako, may computers ako, naka-set up po yan, etc. May mga tao ko na may komisyon kada benta nila. So, depende po yan, depende sa sipag mo, depende sa gigil mo. Ano po. Pero at least may meron akong kasana dyan, 5,000, 10,000 pang advertise. Kasi kung tao-tao lang, posting lang, hindi na yun yung panahon ngayon. 7 years ago, 10 years ago, pwede pa yan, papatok pa yan. Pero ngayon, hindi na. Kailangan mo na mag-advertise. Live selling, ito, pwedeng 1 week, pwedeng 1 month, or depende sa'yo. Ano po? Depende sa puhunan mo, depende sa binibenta. Sa mga damit, inabot kami siguro ng mga 3 weeks pataas kasi tingin ko kasi depende nga po talaga to meron kasing time na delay yung remittance ni JNT. Ano po, kunyari naibenta mo ngayon yung product, JNT yan o Shopee o TikTok man yan, tapos na-deliver na, hindi naman that means na babayaran agad sa'yo yun inaabot mahigit 1 week yan bago i-remit sa'yo. Ganun po yun. So kung in-ROI, kung yung 3,000 mo siguro, it may take a month. Depende nga po sa sipag nyo at sa binibenta nyo. Food retailing, depende. Kung mag-food cart ka, it's up to you. Choice nyo po yan. Bumili ka ng cart, yun. So, medyo mahal yung puhunan. Siyempre, magpagawa ka 10,000, etc. Baka hindi lang 10k yung cart. Ano po? Kung nasa harap ka lang ng bahay mo, posible po mag-ROI ka na mas mabilis. Ang tanong, kung lahat ng bahay ba ay potential na food business, hindi naman, di ba? Kasi may mga lugar na hindi naman ganun karaming tao. Hahanap ka rin talaga ng magandang pwesto. Livestock agriculture, hindi naman din lahat ay may sariling lupa. So, doon sa mga meron, panalo. Ano po? Kasi kung damo lang at yung mga natural resources, meron naman ngayon. Kaya lang, it takes time. At pag-aaralan mo pa yan. Trading, no definite time dyan. Risk is high. Minado ako dyan kasi nanggaling ako dyan. Gaya na sabi ko po sa inyo. Talagang medyo mataas ang risk dyan. Pwedeng manalo ka ngayon sa trade. Pwedeng mga the next day, hindi. Pero pag na-master mo na, doon ka naman mananalo. Kaya lang, syempre, obligado mong ibitawan yung career mo ngayon at papokusan mo yung trading. Yun yung mga kilala ko na nag-succeed sa trading. Iniwanan yung career, nag-focus na lang sa trading. Sa other investments, may nagpa-promise nga po ng return na 5%, 10%. High risk. Yung iba, dyan na biktima, dyan natatalo. Ako kasi hindi ako fan ng mga ng mga investment na tumutubo. Sabi ko nga sa inyo, bangko nga, hindi nga nag-promise ng ganyan ba't sila na-promise nila yan? Pag-aralan nyo po mabuti. Next po, ayan. So, products or services, Live Good. Sa ngayon, health and wellness, may beauty products. Marami pang parating. Kasi ang paniniwala ko dyan, since subscription siya, marami siyang pwedeng i-offer. Kagandahan lang, low price. Kumpara sa ibang mga networking companies na higher price yung products. Kasi nga, bakit? Pinagkakakitaan kasi ng networking companies yung product. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa, yung vitamin C, magpagawa ka niyan, yan po ay halagang baka less than 100 lang. Binibenta nila ng 500, 700. Bibigay si distributor ng 50%. Yung 50%, operations ni company, pang payout. Doon ang gagaling yung payout nila. Okay? Kaya nga, yung ibang networking companies, meron din niyang, hindi naman subscription ng tawag sa networking, sa Live Good, subscription, sa other networking companies, ang tawag doon ay, maintenance, meron yung auto ship na tinatawag. Matik yun, pag hindi ka nag-maintenance, hindi mo kikitain yung ganito. Kapag hindi ka nag-auto ship, magbabayad ka doon obligado kang bumili. May mga PIP pair na tinatawag, etc. Obligado mong bayaran din monthly. Okay?
Alam nung iba yan. Alam nyo, tingin ko alam nyo rin yan yung iba, yung mga galing sa inyo sa networking. So, ganun din naman yung subscription ni Livegood. Kaya subscription kayo sa kay Livegood, iba magkakaroon siya ng other products pa soon. At hinihintay lang namin din talaga na magkaroon ng branch ng warehouse sa Pilipinas for e-commerce. Franchising, yun, depende nga po sa services na i-offer mo, products. E-commerce, depende rin. Marami po yan. Live selling, depende rin sa inyo. Food retail, it depends. Agriculture, goats, cattle, yan, chicken, leafy vegetables, pwede. Trading, yun ang ano mo dyan, pag-aaralan mo, stocks exchange, stocks ng kumpanya, or crypto. Stock exchange, forex pa pala, yan, forex pala. Yun. Forex, yan yung mga pera. Stock exchange, yan yung mga stocks ng kumpanya. Yung cryptocurrency. So, other investments, hindi ko sure kung ano yung mga product niyan. Minsan may mga kanya-kanyang product sila daw. Ano? Okay, so, kung saan ka mas okay, doon ka mag-go. Kung tingin mo ay, hindi pala para sa akin si Livegood, hindi ko sinasabi na, oo nga, hindi nga para sa'yo. Kasi ang Livegood, tingnan niyo po in comparison with other businesses, in terms of initial capital, in terms of ROI, in terms ng skills needed, dito na magkakatalo po Kasi yung other networking companies, halos ganun din naman kay Livegood yan. Basic marketing, posting, mag-advertise ka. Ano po? Kung tingin mo mas okay sa'yo yung pairing, yung ganun, doon ka pumunta sa pairing. Kay Livegood, kung mas okay sa'yo yung waiting game, maghihintay ka lang na spillover, talagang maghihintay ka. Kasi ayaw mong gumalaw Di po ba? Ayaw mo mag-sell, ayaw mo mag-refer. Hindi mo rin wini-welcome yung mga bago sa grupo. Hindi nyo sila kinocongratulate. So, di ba, para saan pa? Di ba? Kung ang hinihintay nyo lang po is yung commission na galing sa Matrix, medyo may mali po doon kasi maraming ways to earn kay Livegood. Same with other networking companies, marami ding ways to earn. And kung tingin mo may mga product doon na mas magaling na madali mong ibenta, so why not i-try mo din doon? Pwede mo rin try Ang kagandahan kay Livegood, sabi nga ni CEO, kahit nasa ibang networking companies ka at member ka ni Livegood, okay lang. Pero sa ibang networking companies, kapag nag-member ka kay Livegood o nag-member ka sa ibang company pa, bawal. Mataterminate yung account mo. Yun ang magkakaiba nila, di ba? Kasi si Livegood, hindi naman yan talaga more of networking, more of affiliate marketing, yung club membership. Ano po? Kay Livegood, pwede kang mag 2,850. Pero just so you know, pwede kang hindi mag-member kay Livegood na 2,850. Yun 995 lang. Kasi nga, kung gusto mo lang maging club member, mag-consume ka lang ng product, yun na po yung gagawin nyo. See? 995 monthly. Gaya po yan ni Costco, nila SNR, etc. So, sa e-commerce retailing, kailangan mo ng advanced skills dyan sa marketing. Hindi pwedeng wala. Kailangan talaga. And then, ayun. Tawag dito. So, middle to advanced skills sa marketing, kailangan po yan. Whether e-commerce ka, mag-live selling ka. Kasi kailangan mo talaga ng something to offer. Kailangan mo talaga ng skill to offer that. Hindi naman pwedeng wala kang skill, tapos mag-atrabaho ka as, di ba? Ganito, medyo malabo yun, di ba? So, sa food retailing, kailangan mo rin ng selling skills. Hindi pwedeng magaling ka lang magluto. Hindi mo alam mag-position ng tamang lugar. Di po ba? Hindi mo alam mag-promote. Pero kung magaling ka magluto at magaling ka naman din mag-promote, panalo ka talaga. Di po ba? Kailangan mo na skill na magaling ka magluto para balik-balikan ka ng tao. So, agriculture, taking care of animals, livestock, and vegetables, ano po. So, it takes skills din and pag-aaralan din talaga. May mga nagtuturo din naman yan. Mag-invest ka talaga ng time and effort and budget. Ganon din naman sa forex and trading ng crypto o whether stock exchange or ano man yan.
Sa other investments, lakas lang ng loob ang kailangan dyan. Medyo high risk lang talaga. Okay. So, in comparison with other products and services na pwede mong i-offer, una, kailangan mo na talaga ng budget. Pangalawa, kailangan mo ng skills para makapag-offer ka ng ibang products or services. Skills po, marami po yan. Marketing skills, yung the way na i-produce mo or gawin mo yung services. Okay? May mga courses na pinag-aaralan. Yan, depende. Gaya ng sabi ko, ako nag-aral ako ng Facebook ads, nag-seminar ako dati, 20,000 per head, per seminar. So, depende nga po sa inyo yan. Ako, tinuturo ko na ng libre sa iba. So, yun lang iba, hindi nila alam pa rin gawin. Kasi syempre, naiintindihan ko, may work. No? And hindi talaga lahat medyo makakasunod. Depende rin talaga. Okay? So, what I'm trying to point out is that kung tingin mo malaki si Live Good at hindi siya sulit yung the way na ima-market mo siya, and meron kaya na ibang business ideas na pwede mong gawin sa ngayon? Kung tingin mo meron, why not doon ka mag-focus kung medyo nag-negative ka kay Live Good? Diba? I mean, may pwede ka palang ibang gawin. Kung tingin mo na mas magiging productive ka doon, mas magiging okay kay Live Good yun, so why not try it? Kaya lang, sabi ko nga, ako gaya ko, na may work din, mahihirapan na akong magsabay na maggawa ng iba pang businesses. So, nung nahanap ko yung affiliate program nito, whether gumalaw ka o hindi, pwede naman kumita talaga. Kaya lang, it will take time talaga. So, it's up to you kung i-workout mo siya na nakapokus ka ba sa matrix lang o hindi mo nakita yung ibang ways to earn. Kasi kung makapag-refer ka ng dalawa, bawiin mo na initial capital mo. I-motivate mo yung mga dumadating sa group, mag-welcome ka, mag-congratulate ka. Di po ba, dadami din yung team soon? So, it depends po. Kung tingin mo mas maganda ibang networking companies, why not doon mo i-focus ang yung time? Kung tingin mo kaya mo sell ng mga products, kaya lang obligado mo siguro mong bitawan yung work mo. Kasi kung gusto mo mag-focus na magtayo ka ng, di ba, tindahan or restaurant, puhunan din ang kailangan dyan skill din ang kailangan dyan. So sa ngayon, ang pinaka best way is para hindi mo bitawan yung work mo, hanap ka ng ibang mga sideline na hindi magko-consume ng too much time or kaya mong isabay sa free time mo. Yun yung ginagawa ko. Kaya sabi ko nga po, ako yung nagwo-work and nakakapag live sale pa kami, and kami ay nakakapagbenta pa ng ibang products including si Live Good kasi syempre si Live Good hindi siya magko-consume ng too much time. Lalo na kami nag-advertise kami. Kaya lang yung iba, hindi natin sila masisi kasi hindi naman talaga nag-advertise pa yung iba. Hindi nila kaya sabayan pa. So, ang mangyayari po is waiting game. So, ito yung nagiging focus ngayon sa waiting game. Ito. Naiinip yung iba. Okay po? Para maintindihan nyo yung matrix, pinakita ko to. Yung matrix kasi, pag nakalagyan ka nga ng isang tao sa ilalim mo, hindi pwede kasing pipiliin namin na ikaw yung lalagyan. Hindi ganun Kung saan yung bakanting level na merong vacant slot na naunang level, doon talaga ilalagay yung mga bagong pasok na nare-refer namin. In terms of referral, tingin ko hindi naman kami tamad ng mga leader kasi ako nasa 90 na yung na-refer ko. Yung iba nga lang nagko-quit kasi hindi nila naunawaan to. Pero kung yung napuntahan mo is tamad din, doon ka magkakaproblema, magkatagal ka talaga na mas matagal doon. At kung ang waiting game po talaga ay tulungan lang dito sa Live Good, hindi nila na-appreciate. Kasi bakit? Tingnan nyo kung dito ka nakafocus, kung meron kang isang tao sa ilalim mo, kikita ka ng $25 lang monthly, 0.25. Kung meron ng 10 sa ilalim mo, $2.5 lang monthly. Kung meron ng 40, $40 monthly. Sabi-sabihin, pag napuno pa na yung 40 na tao ko sa ilalim ko, magkakaroon na ako ng pang-pay sa monthly subscription. Doon naman gagaling sa earnings na yun.
So, ang gagawin na lang, maghihintay na lang din talaga ako na dumami na siya ng 100 siya, mag 1,000 siya, after several years. In comparison with yung monthly na binabayad ko ngayon, i-compare ko tong subscription doon sa ibang mga negosyo po na nandito. Kasi nung ako ng milk tea, sa taxation pa lang, sa binabayaran ko sa BIR, mukhang luma na yung 550 monthly. Sa monthly bill ko sa kuryente, sa mga shop ko dati, walang sinabi yung 550. Sa mga upa ko doon sa tao ko, na naging staff ko dati, sa mini call center ko, sa aming milk tea business, medyo in terms of 550, dito na lang ako i-live good. Kung magla-live selling naman ako ng okay, pwede ko pa rin isabay. Kung lilipat naman ako na agriculture, medyo hindi ko kaya, wala ako skill doon, mag-aaral pa ako. Pero gusto ko rin yun, di ba? I mean, kung may time lang ako talaga, mayroon lang akong farm Pero sa ngayon, wala So, tingin ko talaga, one of the best itong programa ni Live Good. Depende na nga po sa inyo kung paano nyo siya piniperceive Kasi pag may 40 ka na sa ilalim mo, may pambayad ka na monthly. Ang problema ito, pakita ko ng sample. Itong pwesto ni Sir Erwin Bandiling, supposed to be pwesto yan ni pangalan nito, Sir Bon Mujid. Ang problema, hindi na monitor ni Sir Bon Mujid yung monthly matrix niya. Sa grupo na yan, andyan si Sir Jun Dagum na merong 50 mahigit. Si Sir Jun, ayan, ina-upload ko yung persistence, yung tiyaga ni Sir Jun. Inaaral niya talaga yung ads na tinuro ko. So, in a matter of 4 months, mahigit ng 60 nasa ilalim niya. Supposed to be, hindi na sana magbabayad si Sir Bon ng kanyang monthly matrix na galing sa kanyang card o galing sa kanyang bulsa mula na doon sa komisyon. Kaya lang, hindi niya inilagaan yung kanyang monthly matrix kasi hindi niya naintindihan. Possible, nakaligtaan din ni Sir. So, wala tayong magagawa doon. Yun talaga yung policy. Policy is policy. Kung babalik siya, pwede naman siya bumalik. Kaya lang, hindi na dyan sa pwesto na yun kasi may nakapwesto ng iba. Okay? Yun nga lang, sabi ko nga, ito po, waiting game to. Ang problema ito, our eyes are too focused on subscriptions. Pero meron namang other ways to earn. Di ba? Meron tayong direct referral. $25. I mean, $25. Kung makapag-refer ka ng isa kada 2 buwan, may pang monthly subscription ka ng 2 months. Kung masipag ka talaga, talagang malaki yung kikitain mo. Gaya nung ginagawa ko po. Sinisibagan ko, pero hindi ko siya ma-full-time ngayon dahil nag-work din naman talaga ako. And ang problema, yun nga, there are other ways to earn, pero it's like, nakapokus tayo doon sa tilapia, pero meron naman dalagang bukid. May JJ naman, may tamban naman. And meron pang others. In terms of 550, 560 monthly, sabi ko nga, kung babalikan natin yung other businesses, kung tingin mo yung 560 mo, ito po challenge to. Kung tingin niyo po yung 560 nyo, mas lalago sa ibang negosyo, sige, kung gusto niyo po, tutulungan ko pa kayong mag-advertise ng negosyo nyo. Diba? Halimbawa, sabi ko nga, gusto mo mag-buy and sell ng kotse, gusto mo tayo ng business, gusto mo mag-advertise. Ako, graduate kasi ako ng marketing At galing na ako sa ibang mga kumpanya. So, pwede ko kayong turuan ng Facebook ads, libre. Kung tingin nyo yung 550 nyo, mas lalago doon. Pero kung tingin nyo po, yung 550 nyo, i-maintain nyo dito at pagtutulungan natin, i-welcome natin yung mga bago, congratulate natin sila, i-appreciate natin sila, i-motivate natin sila. In due time, halimbawa ito halimbawa ako, nag-diamond ako, tinulungan nyo ako, mag-diamond ako, una kasi platinum medyo kalahati pa lang ako para mag-platinum. Kailangan ng marami dyan diamond, ayan. Halimbawa, maabot ko yung diamond, in due time. Kung ano man loobin ng Diyos. Ang diamond kasi, ito po yan sa 6 ways to earn. Ang diamond, meron kang 2% sa kita ng total sales ng company. Hahatiin yon sa lahat ng diamonds. Minimum kay diamond ay
alam ko, $3,000 per month. O sabihin natin, sige, $3,000 per month. Bonus po yun ng Live Good sa mga diamond. Pag tinulungan nyo ako mag-diamond, ito po yung challenge na sa akin. And ito naman yung papangako ko sa inyo. Sige, 30% nun. Sabihin natin $1,000, ibibigay ko lahat sa marketing. Bobombahin ko kayo ng ads. Ano po? Kaya lang, sabi ko nga, nasa inyo na po kasi yan eh. Kung pag-aaralan nyo talaga yung closing, kung pag-aaralan yung ginagawa ko, tinuro ko na ng libre. Wala akong tinago talaga doon. Kung maipapakita ko nga ngayon, ito, ayan no. Ayan, November 22 to December 5, gumastos ako ng 4,000. Support ako po yan. Yung matrix ko, hindi ko na ginagalaw. Pinango-support ako na lang po sa mga leaders. Ayan, si Ma'am Bing, si Sir June, yung Coach Rogs, halo-halo po sila dyan. May grupo po yan eh. Sila Sir Roy, sila Ma'am Romelit, iba, andyan din. So, hindi ko naman kasi kayang bigyan lahat ng ads sa ngayon. Ano po, sa ngayon. Pero pag tulungan nyo ako, halimbawa mag-diamond ako, kung meron akong $3,000 monthly, syempre yung 1,000 doon, i-keep ko muna as pang maintain ng business. 1,000 siguro ibigay ko yan pang kawang gawa, kasi meron akong NGO na tinayo eh. May kaibigan ako na tinulungan din ako na nagtayo kami ng NGO. So doon ko siguro ilagay sa grupo ng mga kagawang gawa, sa churches, etc. Yung 1,000 ibigay ko doon sa advertising, di ba? Pwede tayong magbomba ng ads para mas ma-appreciate nyo. Or pwede rin naman tayo, siguro ang gagawin ko, pwedeng dagdagan ko yan, gagawin kong magkatayo tayo ng parang mini call center yung ginagawa ko dati. Mag-advertise tayo, mag-hire kami ng mga professional na pwedeng mag-close, di ba? Hindi lang Pilipino yung target, pwede namin targetin din yung ibang lahi. Kapag ako ay nag-diamond, kasi magagawa ko yan dahil may bonus po galing sa diamond. At hindi naman kami ng mga leaders size, hindi naman kami selfish, di ba? Nagturo po kami ng ads, willing kami magsuporta, kaya lang syempre to the extent na kaya lang ng budget natin. Okay? So, sabi ko nga, yung monthly subscription, this will depend on the way you perceive it. Ito ba ay pabigat sa inyo? Sige po, medyo naintindihan namin yan, siguro sa iba. Pero kung tingin mo na yung 560 mo ay mas lalago sa ibang businesses, dun nyo muna i-invest. Kasi kung tingin mo na mas mag-productive ka dun, mas kikita ka dun, sige po, go lang. Pero kami, mananatili kami dito sa subscription na to kasi nga, ang tingin namin is long term. Hindi kami nakatingin sa short term. Gaya ko, na yung profits ko po, hindi ko nilalaan na kabigin lang kabigin. Kasi totoo lang, mas malaki pa ikita ko sa work ko dito eh. Ayun, lahat po yan pinapaikot ko sa advertising. Advertising talaga ang buhay ng ginagawa natin ngayon. Ngayon yung iba, hindi namin pipilitin na mag-ads. Ano po, kung gusto nyo lang matuto, pwede naman, nagtuturo na may grupo natin. Kaya lang, lahat po yan may puhunan, binabayaran si Facebook. Lahat po yan ay pinag-aaralan. Lahat yan ay pinag-alaanan ng time. Kung talagang mag-focus ka sa waiting game, it's up to you. Pero in several years, kung makikinabang ka naman, why not try it? Kung sabi ko nga, lastly, for the last time, kung yung 250 mo, ay 550 mo, tingin mo mas lalago sa iba, why not i-focus mo na lang doon? Hindi po namin kayo pinipilit, hindi namin sinisiraan yung ibang company, may ibang businesses, gaya ng sabi ko, maraming pwedeng gawin. Ano po? But si Live Good, one of the few na unique na marketing plan. And hopefully, pagdating ng time na dumami na yung products and services nito at may warehouse na sa Pilipinas, hopefully, kung tingin mo, pwede kang bumalik, balik ka lang. Ano po? Kung tingin mo ay ngayon mo lang mas ma-appreciate, naiintindihan namin. Pero that's the time na pwede mo pang hinayangan. Ano po? That's the time na pwede mo pang hinayangan. Marami po yung ways to earn. Kailangan nyo lang pong aralin. Ayan po. Hindi lang po tayo nakapokus sa matrix. Ano po? May iba pang ways to earn. So that's it. I hope matulungan kita mag-decide. Ano po? It's not about live good. It's about something na pwede mong pagkakitaan. Ano po? And kung pwede ka namin tulungan doon, so let us know. No, kung kailangan mo ng mga payo,
about other businesses, then let me know. Ano po, pag-usapan natin. Magbibigay ako ng libreng consultation. Ano po. Just so you know, na ma-appreciate mo na dito, hindi kami nakafocus lang sa kabig. Ano po. Gusto namin lumago ang team. Hindi kami nakafocus dito sa sarili lang namin. So, I hope you understand and nakita niya po yung concept ni Live Good compared with other businesses.